Mga katambay, kamusta pong lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, mga tambay, talagang walang lihim at walang baho na hindi talaga alingasaw, mga kababayan. Ito po, yung ginawa pong boxing na talagang pinakaaguluhan. At napakarami po itong sinasabi nga po natin mga kababayan natin na nagpakatanga, nagpakagago, at kayang-kaya silang gaguhin at budulin umano ng isang general na tinatawag na isang Judas at taksil umano ng bayan, mga kababayan. Ayan po, lumabas na po ang katotohanan, mga tambay. Ito po palang ginawang event ay planado po pala ito umano. Di po ba? Dahil alam po pala nila, lalong-lalo po ng DILG Secretary na si Remulla, na ito po aalis pala talaga ito. At putok na putok po ito sa social media. At hindi naman po natin mababalitaan ito sa mainstream media. Dahil kahihiyan po nila ito. Pirmado pirmado pa mismo ng DILG Secretary na si Juanito Victor Remulla. Kapatid po ito ni DOJ Secretary na si Boying. Ito po, yung travel documents niya at yung sinasabing approval ng isang DILG Secretary. Kasi po, sa mga local government, mga kabayan, pagka po bibiyahe o magbabakasyon o travel ang mga local governments, mga LGUs, kailangan po magpapaalam po sila sa DILG. Hindi po ba? Ang DILG po, kailangan po sila ay magpapaalam, approval. Pirmado pa mismo ng isang DILG na yung mismong DILG Secretary na si Remulla ay nahandun pa sa boxing ni Torre at manunod pa. Hindi po ba ito katarantaduhan, mga kabayan? Katarantaduhan yung mismong nagbigay ng approval na yung sa biyahe ni Mayor Baste, na yung biyahe po ni Mayor Baste ay naka-approve na po ito. Papunta po siya ng Singapore ng July 25 hanggang 29. Ngayon pa lang po ang uwi ni Baste, 29. Ayan po, kabayan, medyo malabo lang. Ayan. Yung time, date at day, mga tambay. Ang balik niya po ay 29 July, mga kabayan. Nakita niyo po katarantaduhan itong mga to. Maghahamon ka ng boxing, yung kalaban mo, alam mo palang alis. Kanino ka maipag-boxing? Sa hangin. Kaya pala sa hangin nakipag-boxing si Torre. Kaya po sanay na sanay pong gaguhin ng taong bayan. Talagang lahat po scripted umano. Nag-jogging pa sa ulan. Hindi po ba katarantaduhan yan? Alam po pala nila na wala siya talagang kalaban. Talagang mga Pilipino, kayang-kaya kayong gaguhin, tarantaduhin at walang yain at gawing bobo ng isang tinatawag na Judas at taksil umano ng bayan. Ayan, pinagkapirahan pa kayo at talagang magkakasabwat pa umano dahil yung mismong nagbigay ng approval na DILG Secretary, pirmado pa niya, ay nahandun pa. Talagang mga walang ya ito, mga ito umano. Pakinggan po natin ito kumakalat sa social media, mga katamay. Pakinggan po natin. I-set ko lang po. O ayan, sino yung mga nagsasabing naduduwag si Baste? Kinongrats na lang talaga ni Baste si Diwata. Kasi wala naman talagang magagawa. O ayan o, ebidensya. Yung travel authority niya patungong Singapore na aprobahan nung Hulyo 20, 2025. July 20 na approve na yan. Yung pagdeklara ni Tori ng boxing match, ginawa niya nung ilang araw lang. Nabi na nga ni Baste wala akong time sa Sunday pero Tuesday okay na ako. Bakante na ako. So anong nangyari dyan? Natanggap ninyo ngayon kahihiyan. Hindi naman umatras si Baste sa laban. Lumipad siya sa Singapore kasi nakaset na yan. Kaya yung mga tao na hindi ito naiintindihan, na-fit kayo doon sa post ni Baste Duterte na taga Planet of the Apes yan. Yung specific na sinabi ni Acting Mayor Baste Duterte ng Davao City ay ito, chimps from the Planet of the Apes cannot comprehend. Yung mga chimpanzee, yung mga unggoy from the Planet of the Apes, hindi ito
Ayan, mga tambay, pinagkaagulaw na po sa social media. Nakakuha po siya ng approval ng DILG. July 20 pa. Kaya po nakaset up na po yung biyahe niya ng July 25 hanggang July 29. Pabalik siya, mga tambay. Yan po ay pinagpaalam na po. Naka-schedule na po yan. Nakita niyo po katarantaduhan. Yung sinasabi nga po natin, mga kabayan. Paano mo re-respetuhin ang mga ganyan lingkod bayan? Karespe-respeto po ba yan? Kung totoo po ito, legit, at yan naman po, babanggitin po ni Mayor Bastian, mga kabayan. Di po ba? Yan po kalat na. Kung yan po ay may katotohanan, mga kabayan, talagang paano ka magbibigay ng respeto sa mga ganyang klase na sinasabi mo mga kapitapitagan? Yan ba yung mga kapitapitagan po ba yan? Sanay na sanay mga magsinungaling umano. At sanay na sanay buduli ng mga Pilipino. Nakakalungkot lang po, no? Yung sinasabi nga po natin madalas, ang kapangyarihan, pagka nilagay mo sa ulo mo, at nilagay mo sa ulo mo yan, nakakasira ng ulo yan. Pagka yung kapangyarihan lalo, kung hindi mo naman pinaghirapan, hindi po ba? Easy. Nakakalungkot lang, mga kabayan. Nalulungkot po si Kamanong doon po sa mga nabudol. Doon po sa ginago at ginawang tanga. Kasi sila po yung gumastos eh. Puwera na lang po Puwera na lang kung binigay ng libre yan. Dahil siyempre, sino po ba dadalo dyan? Di yung mga gago at yung mga nagpakabobo at nagpakatanga. Yan. Di ngayon, ano kayo ngayon? Kung totoo yan, kung totoo yan, at malaki ang posibilidad na totoo, dahil talagang dokumentado. Ito po yung dokumentado eh. May pirma pa ng isang DILG secretary. Ayan po yung pirma. Medyo malabo lang, mga tambay. Yung pirma niya ay malinaw na malinaw kung nakikita. At makikita nyo na po yan sa social media, mga tambay. Yung pirma mismo ni Juanito Victor Remulla, secretary ng DILG. At ito po ay naaprubahan, date granted, July 20, 2025. Ayan, si Bastian Duterte, Mayor, mga tambay. At nakapag-schedule niya po siya ng sinasabi pong July 25, mga tambay, hanggang July 29. Nakita niyo po, mga tambay. Matagal na po pala yan. Pinagpaalam sa DILG Secretary. At ngayon, at mismong DILG Secretary, alam na alam po wala sa Pilipinas, aalis. Tapos ngayon, nahamunin mo ng boxing, pambira. Kaya nga sinasabi ni Baste, wala siya eh. Di ba? Available siya ng Martes. Pagbalik niya, kasi ang uwi niya ay Lunes eh. Di ba? Saka nakakita na maghahamon ka ng boxing, ora-orada. Ang boxing, pinaghahandaan yan. Pero kung suntukan na walang gloves, ora mismo po yan. Kailangan po ora mismo. Pagka suntukan po, katulad na sinasabi ni Mayor Baste, ang gusto niya ay suntukan, walang gloves, hindi na po kailangan na schedule dyan. Ora mismo po yan. At ang sinasabi rin ni Mayor Baste, di ba? Ayaw niyang gamitin ng taong bayan. Ayaw niyang pagkakitaan pa. Hindi po ba? Dahil nga po, hindi naman siya naghamon. Hindi naman po naghamon ng Mayor Baste. Kung may pagkakataon lang, sinasabi niya, kaya niya to sa suntukan. Pero hindi niya to hinamon. Hindi katulad ng isang general, mga tambay, naghamon. Siya na lahat ang nag-schedule. Siya pa lahat ang gumawa, pati venue. Tapos, yung kalaban niya, hindi man lang niya kinakausap. Doon sa gagawin niya na panluloko sa taong bayan. Ay, nako, pambihira. Natatawa lang po si Kamanong doon sa mga tao na nagpakabobo at nagpakatanga. Sinayang nyo lang ang pera nyo. Imbis na binili nyo na lang ng mahal na bigas. Di ba? Ang nangyari, yan. Masayang-masaya. Tuwan-tuwa si Torre at si Remulla dahil naisahan kayo. Hindi po ba?
Dahil alam ni Rimulya na aalis. Tapos itong si Rimulya, manunood pa raw doon, kuno. Talagang napakaganda ng script. Talagang lights, camera, action! O yan. Ano nangyari? O, di nadali kayo. Dahil nadali kayo na isang scripted palabas na parang pelikula. Lights, camera, action. Eh di po ba pag nanonood tayo ng mga sinihan, pelikula, kailangan mo magbayad? Ayan. Ganyan ang nangyari sa mga nagpakatanga at nagpakabobo. Nagastusan, nagbayad, nang ito po'y lumalabas na puro kasinungalingan umano. Scripted, mga tambay. Puro po. Eh, yun nga po sinasabi ko eh. Hindi po talaga lalaban yan. Dahil una-una, malayong-malayo sa edad. Malabong lumaban yan. Hindi po isasapalaran ni General Torre yung kanyang pagkataot kalusugan. Malapit na magretiro yan. Baka nga yan magretiro umano sa kulungan. Mga kabayan, lalong-lalo po kung darating ang panahon na hindi na po siya general at wala na po siya sinasandalan, eh darating po ang panahon, magre-retiro po yan umano sa kulungan. Sa dami po na isasampa na kaso dyan, umano. Yan po ang mangyayari dyan, mga kabayan. Doon siya maghanap at doon siya maghamon ng boxing sa kulungan kung siya po ay makukulong umano, mga tambay, pagdating ng panahon. Yun nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ang panahon ay lumilipas. Hindi lahat ng panahon ay nasa iyo. Hindi lahat ng panahon ay kaya mong gaguhin, budulin, at gawing tanga at bobo ang mga Pilipino. Hindi habang panahon kaya nyo. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakatuwa po doon po sa mga Pilipino na nagpakatanga at nagpakabobo. Naisahan po kayo ng isang DILG Secretary Rimulya umano at lalong-lalong naisahan kayo ni General Torre umano. Muli pa mga tambay, talagang ganon, di ba? Ang baho, umaalingasaw yan. Hindi tatagal yan. Aamoy yan, mga tambay. Kaya isip-isip din po, hindi lahat ng binubukas ng bibig ng mga tao na yan ay laging totoo. Dahil ang nakita po natin trabaho, inumpisahan po nila sa kasinungalingan umano. Magsasabi po ba yan ng katotohanan? Mga kabayan, inumpisahan nila ang kanilang panunungkulan na maraming question, maraming paglabag sa batas. Mga kababayan, ano po ang makukuha nyo dyan? Sanay na sanay, praktisado, gumawa ng katarantaduhan umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, thank you po. Sa mga gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating pong mga subscribers, thank you po mga kababayan. At alam ko naman po na hindi naman po kayo nabudol ng isang scripted na gawa-gawa mga kababayan. Hindi naman po siguro ang ating mga subscribers. At ganun din po ang mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod ay hindi naman din na nabudol ng DILG at ng isang general. Hindi po ba? Thank you po sa mga biyaya mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President lalo, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan po ang kanyang kalakasan, buhay at mailayo po sa kapahamakan. At makabalik din po sa ating bansa sa lalong mabilis mga tambay. Muli po mga kabayan, maraming salamat po. Ingat-ingat po. At syempre po, may SONA po. May SONA! Ang sabi ng Vice President, nakaka-stress lang yan. Pagka pinanood mo ang SONA, ay baka mabasag mo pa ang cellphone mo. Dahil wala na maisosona, mga kabayan. Ano po ang SONA? Panibago na naman. Bubuduling ka na naman. At paasahin ka na naman. Sanay na sanay magpaasa, mga kabayan. Depende sa tama. Kung ano ang tama ng pulburon at coke, yun ang isosona. Depende sa tama. At depende rin po sa babasahin.
dahil scripted. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.